Oops, teka lang, hindi pa tayo tapos sa biyaheng social. Dahil ngayon, ay dadako na tayo sa pinakamalaking tanong. Ano nga ba ang relevance ng pag-aaral ng sociology at sociology of religion sa pag-intindi ng mga social issues? Kailangan pa ba yan? Oo naman. Diba in sociology, we make meanings out of things? Siyempre, kailangan pa natin ng mas malawak na discussion. Hindi ka namin pauuwing hindi busog sa sociological learnings, no? Oh, sakay! Boss, naka. Saan yung pilihan ng mga santo? Bilihan na santo. Doon sa Quiapo. Dadako na kaya po? Oo, sakay lang. Doon sa segment ko kasi sa first episode, pinakita yung galit na nararamdaman ng lady devotee na nagpatunay na malaking bagay ang rebulto at totem sa pananalig ng mga Katoliko. Kasi ito ang representasyon nila ng kanilang mga paniniwala. Isa nga pong katipunan sa may pop-up. Layo mo naman, te. 31. Estudyante po. Ay, estudyante. Mento siya tining. Bayan ang mahal. Sige na nga. Basta may pakita doon sa segment ko sa episode 2 na ang ugnayan ng relihiyon at sining ay sumasaklaw sa mga pagpapahayag ng pananampalataya, kultural na pagkakakilanlan at pagtugis ng espiritual na transcendence. Na maging sa visual arts, sa musika, sa panitikan at arkitektura ay dumadaloy ang malalim na interseksyon ng relihiyon at sining. Ate, bayad po. Ate, saan po ba dito yung malapit na youth service? Youth service? Para narinig ko meron daw dun sa Espanya. Dalihan mo baka worship song na. Ay sige, isa pong Espanya. Kailangan kong maabutan kasi sa segment ko naman, kailangan maipakita kung gaano kalaki ang impluensya ng musika sa relihiyon. Nakita natin sa third episode first hand kung paano mag-react ng mga Christians sa kanilang musika at tunay itong nakakapangilabot bilang isang observer nila. Tunay na hindi mo maiiwasan na maengganyo at maramdaman ang lalim ng relationship na meron ang mga taong ito sa relihiyon nila at sa mga kapwa nilang Kristiyano. And that in itself is proof of how powerful their tactics in engaging people to join their religion through a person's altered state of consciousness. Uy, bumoto ka na ba ng election? Oo, te. Registered voter. Ay, ako rin. Sino presidente mo? Iglesia kasi ko eh. So, pilitan ko PBB. Ay, ganun? Tamang-tama. Sa segment ko, sa episode 4, pinakita na kahit magkaiba man ang pampolitikal at panrelihiyong institusyon, meron pa rin coexistence ang dalawa. Tulad na lang niyang mandatory black voting yung mga iglesia ni Cristo. Naiimpluwensyahan ng religious power ang political votes ng mga mananampalataya. At isa nga pong Quiapo. Ikaw ba? Saan ka pupunta? Sa PUP lang. Pinag-aaralan ko kasi kung mayroon ba talagang pagbabago ng paniniwala sa loob ng mga universidad. Yan kasi pinakita sa segment ko sa episode 5 na dulot ng komplikadong interaksyon nating mga mag-aaral sa loob at labas ng pamantasan mula sa socialization process sa mga maliliit na social groups hanggang sa pagsunod sa pangmalawakang ekspektasyon ng kanyang lipunan ay nagkakaroon tayo ng ugnayan sa relihiyong ating sinasakupan. Pero kasi makikita rin sa diskusyon ko yung pangangailangan pang paigtingin yung mga research ukol dito. Kaya babalik muna ako sa PUP. Sige. Isa rin daw pong stop and shop ate. Ano sila lang, estudyante na? Apo. Tara. Uy, iglesia ka pala. Bitis kasi ako eh. Pero alam mo pre, yung relihiyon na yan, wala naman yan eh. Kasi lahat tayo natural na nag-aangat ng kapangyarihan, control, at impluwensya sa lipunan. Kapatao, relihiyon, o kahit kami mga Muslim na paniniwala kagaya ng atheism. Pero sana sa uli, di mawalang rasyonalidad at saka pag-intindi natin sa iba. Uy pre, sabihin na pala tayo. Stop and shop natin to. Tita, daan ba tong gateway Cubao? Oo naman, ano ko ba? Because Cubao is the center of the universe and I thank you. OMG! Ayun, makikita ko na yung mga commercial establishments sa paligid ng chapels sa malls na nagbibigay influence sa mga unacceptable consumerist behaviors ng simbahan. Kung kaya, ang ginawa nating mga Pilipino na binavalue ang Sunday, church, and family date ay nag-adapt tayo sa mga common consumerist lifestyles na ito by establishing chapels sa malls to integrate the religious teachings, to maintain the sacredness and mysterium tremendum,
and malesen yung mga unacceptable consumers behaviors. Realities ng take, no? Anyway, bayad ko po. Estudyante na maganda. Ate, kasaan ba sila na sa'yo ng pag-asa? Pero medyo malayo. Ah, okay po. Sa segment ko kasi, sa episode 9, inilarawan ng koneksyon ng politika at relihiyon, particular sa konteksto ng pink rallies noong eleksyon ng 2022 sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga aspeto ng kilusang pink, ipinakita ang pag-usbong ng kolektibong damdamin, simbolo o ritual at iba pa na nagbibigay buhay sa pangarap nila para sa pag-unlad ng bansa. Bagamat tila hiwalay at magkaibang bagay ang relihiyon at politika, ang pink rallies ay nagpakita ng mga elemento ng relihiyosidad na nagbibigay diin ng pagkakaisa, layunin at pangarap para sa kabutihan ng bayan. Anyways ate, bayad po. Ate, do you accept GCash po ba? Thank you po. Sige po, taga lang po. Hanggang UP Diliman lang po ako. Ay nako, eto na naman sila. Masyadong one-sided yung take nila sa issue eh. Eh kung iisipin nga, shouldn't the situation be taken with the same with Duterte? Hay nako. There are multiple facets that should be checked and looked at. It may be your gender, race, religion, socioeconomic status, or whatnot that comes into play in our everyday lives. Ay, oo nga po pala, sorry. Ito po pala bayad ko. Ayan, ganyan ang nangyayari kapag hindi nagko-condom. Buti pa yung sa Thailand, nagkaroon ng malaking impluensya si Mr. Condom na nagpalaganap ng impormasyon ukol sa safe sex. Pero kung iisipin kasi sa cultural context, masyado pa rin talagang mariin ang kontribusyon at ang impluensya ng relihiyon, lalo na ng simbahang katolika sa kung paano tatanggapin ng tao ang isang bagay. Darating kaya sa panahon kung saan matatanggap at susuportahan ng mas nakararaming mga Pilipino ang mga inilalatag pang progresibong panukala na maaaring sumalungat sa kanilang relihiyosong paniniwala. Isa pong City Hall, hay mga politiko talaga. A few moments later. La, asan na ba to si Abby? Dito, te! Marami raw sa Quiapo, sabi natin konduktor. Ay, oo nga pala, sa tapat ng Quiapo Church marami nagbebenta doon. Tamang-tama sa segment ko sa episode 12 ay ipinakita kung gaano kalaki ang gampanin at epekto ng totemism sa religiosity ng mga Pilipino, kung saan ay nagiging isang importanteng elemento na rin ito na nagkikater sa mga capitalistic ideas ng society, sapagkat ang pagbili ng mga totems ay sumisimbolo ng paniniwala natin sa Diyos natin, ay nagdulot na rin ito maging isang paraan upang madaling kumita ang pagbenta ng mga totems. Tara na, te! Unsi yan! Sige, teka lang. Ito, te, sakto yan. Puro religion ang narinig ko dito sa pila. Naalala ko rin tuloy kung gaano kalaki epekto ng religion sa usaping sosyo-politika ng EDSA 1 at EDSA 2. Sige nga ate, isa nga po sa EDSA Shrine. At magbalik tanaw sa mga revolusyong may malaking gampanin ang simbahang Katoliko at kung paano napaigting ng kanilang impluwensya ang revolusyon. Oo nga no, ang kadalasang pagbabalik ng mga tao sa relihiyosidad pagkatapos masalanta ng mapinsalang kalamidad ay isang patunay na ang reliyon ay nagbibigay ng sense of comfort at nag-o-offer ng consolation for the community. Dito, isinasabuhay ang katagang in desperation, we cling to something that promises relief. And as we are desperate to be saved, people tend to cling on their faith. Religion is indeed the opium of the people. Saan ka? Ay, makapagdasal na nga lang para makaipon naman ng ligtas points. Sana all. Si San Sebastian po. Magdadasal. Naalala ko tuloy yung isang scene sa episode 15, yung tungkol kay Senyor Aguila, na-mention kung paano tinatawag na kulto yung ilang religious organization na hindi align sa nakasanayan ng nakararami, and as a result, are often viewed negatively by people. Still, hindi lahat ng kulto ay danger to society, but when it does, it can be the problem of the leader because he chooses to abuse his authority, or the cult itself,
because its structure allows people to very easily abuse its followers. Sa huli, isa lamang tong proof and example of the complexity of human nature and how it shows how humans can both be so smart and so gullible at the same time. Ate, isa pong UP. UP student ka nga. Social student. Ano ba yan? Ang dami namang ebas. Anong sociological explanation yan? Ito kasi yun. In the 6th episode, we tackled the relationship of Christian religiosity and being pro-environment. Nalaman natin na there's actually no consistent relationship between the two because of several reasons. At ang pinaka-dominant na nga rito ay ang religious pluralism. Iba-ibang paniniwala, iba-iba ring pamamaraan sa kung paano pinakamainam na pangalagaan ng kapaligiran. Ito pa, hindi automatikong nangangahulugan na kapag relihiyoso ka may paki kasi yung environment. Dahil dito, mahihilugan natin na napakalaki ng impluensya ng relihiyon sa human behavior. Whether we would contribute to heal the planet, or we would just make these ecological problems even worse. Well, dami ko rin palang sinabi. Tsaka parang lahat ng sinabi namin is social condition na nangyayari sa religion institution. Kasi nga pala, religion is one of the main institutions sa society. Religion is a significant aspect of our culture and identity as individuals. Isa ang religion sa basis ng morality ng mga tao dito sa Pilipinas, lalo na't alam naman natin na conservative ang bansang ito. Isa pa, kilala rin sa kultura ng bansa natin ang labis na pagpapahalaga sa religion at mapapansin natin ito mula sa mga rebulto, religious leaders, religious activities at kahit sa paglikha ng mga songs ay makikita ang dedication at creativeness ng mga Pilipino. Alam niyo ba na ang personal experiences niyo as individuals ay connected to a larger society? Well, this is what sociology is concerned about. Sociology simply focuses on societal relationships and scientific study of social behaviors and human groups. How about we contextualize studying the society in the lens of sociology of religion? Well, sociology of religion brings into the table the analysis of the origin of such social issues that are aggravated by religion and why they persist until today. Studying this area will allow us to go further into the reality, which is that religions are often used as a smokescreen for actual social problems and human suffering, and provides cognitive consistency that alleviates certain forms of frustrations. Ang sociology of religion ay isang pagtuturo na ang lahat ng aspeto ng social issues ay madalas representation or root cause of our problems, gawa nga ng ating pagiging relihiyoso. Tulad na lamang kung papaano ang kadalasan na basehan ng ating moralidad ay ang Biblia, o na ang ating paghihirap at kalagayan sa buhay ay kasama raw sa plano ng Diyos. O iba pa na mula sa macro perspective, na ang pagiging bakla ay labag sa batas ng Diyos. Ngunit ang mga pumapatay ng hindi makatarungan ay kapatapatawad, sapagkat meron silang Diyos na gumagabay sa kanila, na ang hindi kasapi sa relihiyon ay kalaban, ngunit ang mga naniniwala ay kakampi. Gaano pa man kilala ang kasakaman na kanilang ginawa na labag rin naman sa pinaniniwala ang batas ng Diyos. Let's move on to another point. Applying sociology in today's social issues, nakikita na at some point, we're still advancing as a society compared sa past, based sa COMP's 3 law of stages. We're not only relying sa supernatural explanation when it comes to interpreting these problems, but instead, we're looking for a more rational and realistic way of thinking. Religion often serves as a foundation for personal and communal identity, as well as social unity or social cohesion for individuals and communities. By studying sociology of religion, we can understand how and why religious beliefs and practices promote a sense of belongingness and shared values within groups, furthering our understanding of issues such as interfaith and intrafaith relations, religious conflicts, the role of religion in promoting social solidarity, its effects on other social institutions. So, iniintindi nga ng sociology of religion ang mga social problems sa ating lipunan. Pero syempre, with every in-depth understanding, we always aim for social change, right?
And by attaining social change through religion, Bella studies that in fostering the human dimension of life, individuals often break from the status quo or the customary ways of behaving in the community due to, first, transition of the society from being religious to being secular, and second, the introduction of the effects of industrial and contemporary society. And mula rito, individuals will create a critical distance from it, and they will start to think beyond the current social arrangement. Nagiging liberalized ang mga beliefs ng mga individuals kaya hindi na nila tinitake for granted ang mga unjust practices within the religious institution. A reason para mamulat ang mga individual sa realidad at maging eye-opener ang mga previous experiences nila sa religion na maaaring mag-ignite ng social movements. And let me also add this one. From Bella's study of secularization, we can conclude that the process of being secular is not entirely the root of a social problem in today's society, but can also be the start of objectivity in analyzing some beliefs and practices within the institution. Therefore, the relevance of the sociology of religion is not limited only to distinguishing what societal issues and individuals' social struggles are, but can also provide some of the things every social movement needs to attain social justice and change. So after hearing all that, masasabi natin na having a deeper understanding of the possible causes and effects of the social issues that are rooted from the different idea systems of people or groups of people can help us come up with solutions where we can meet in the middle. Studying sociology of religion helps us assess ourselves as well as on where we stand on the social issues while still being considerate of others' sentiments, especially with the talks of religion. Ate, anong talks ka dyan? Talksalat ka na! Bilisan mo na! Ano ba? Kalma lang, dagdag knowledge lang oh. Ito na, papasada na. One last social reflection. Total nakita natin kung paano binibigyang halaga ng sociology of religion ng morals, solidarity at social movements for social change. Ano kaya sa tingin nyo ang ganap ng society kung walang nag-e-exist na religion as an institution? Hanggang gumulong ang luha, hanggang mahulog ang